Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon pong araw na ito, dapat po magse-celebrate po tayo ng ating anniversary sa church na po. Kaya lang dahil po sa bagyo ay minabuti na po nating i-postpone yung ating anniversary. Next week po ang ating anniversary po, no, mga kapatid. Pero ngayong araw na ito, dapat meron ring pananambahan. Dapat pupunta po kami ng church. Ilan lamang po sa mga kapatiran. Kaya lang mahirap na pong pumunta rin po dun sa ating lugar sa Valenzuela dahil unang-una yung lugar po natin, alam po natin na kapag umulan po doon, malaki po yung baha, baka abutan po tayo ng, ng pagbaha. Kaya marami naman pong paraan para maihatid sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon na po sinanay po tayo ng Panginoon yan nung pandemic. No po. Kaya pasensyahan nyo na rin po dahil wala po akong gamit na mic, no? Nasira rin po yung mic dito sa bahay na pinanggagamit ko pag online. Pero alam ko mauunawaan niyo at bahalang Panginoon po na magbigay ng malinaw na paraan para maunawaan niyo po ang mensahe ng ating Panginoon. Po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa panibagong araw na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Bagamat Panginoon, may parating na bagyo, Panginoon, pero hindi matitigil, Panginoon, yung aming paglapit at pagsamba sa iyo sa araw na ito. Ama, tulungan mo po ako, Panginoon, maging daluyan, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito para sa aking mga kapatid, Panginoon, na makakarinig, dalangin ko, Panginoon, maunawaan, Panginoon, ng bawat makakarinig ang mensaheng ito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen, amen, amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa pagbasa ng, pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, tanong po, nababalisa po ba tayo? Siyempre, di po ba? Lalo ngayon, no? Lalo ngayon na mayroong paparating na na super bagyo. Sunod-sunod po 'yan, po? Sunod-sunod po na bagyong dumaan at ang pinaka nakalulungkot yung ating mga kapatiran sa sa norte at sa Bicol, no? At ngayon eto na naman yung bagong bagyo, super typhoon pa. Dumaan na naman ng Bicol, tapos norte pa rin ang papunta. Tayo po dito sa Metro Manila ay hagip po, no po mga kapatid. Sino hindi mababalisa o mangangamba sa mga panahong naririnig natin na ang balita? Pero okay lang sana kung fake news, di po ba? Pero hindi fake news, totoo. Totoo may paparating na malakas na bagyo. Kaya nakapagbibigay ito sa atin ng alalahanin, pumapasok sa ating mga kaisipan, po. Pero alam niyo po, bagamat may mga alalahanin tayo at may mga pangamba, wala tayong ibang pwede natin panghawakan kundi pa rin naman yung salita ng ating Panginoon. Kanino pa tayo magtitiwala doon sa makapangyarihan sa ating Panginoon na ang Panginoon ay kaya niyang magpahinto, no? Kaya niyang magpahinto, kaya niyang gawin yung mga bagay na ito. Yung nature, yung bagyo, pinahinto lang ng Panginoon yan, no po. Kaya lang kung pahintulot ng Panginoon talagang dumaan ito sa atin, ipanalangin natin na maging patuloy na matatag yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon at hindi tayo bibitiw sa ating Panginoon. Po, sabi ko nga, dumadating sa atin yung pag-alala dahil sa mga bagay na dahil sa mga balita na ating naririnig at sa mga nagaganap sa ating mga buhay. Ngunit mayroon salita ang ating Panginoon na matatagpuan po natin sa Filipos 4:6. Ang sabi po dito ay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. No? Ang salita na ito ni Pablo ay bahagi ng payo niya sa mga kapatid sa iglesia sa Filipos. Isinulat niya ito sa panahong siya ay nakakulong. Pansinin niyo mga kapatid, siya ay nakakulong. No? Siya ay nakakulong, naliligalig. No? Nililigalig siya noon ng mga pagsalungat ng iba't ibang mga manggagawang mga Kristiyano. At nababahala siya, si Paul, dahil sa mga maling turo maling turo na umiiral, no, na tumatakbo sa iglesia sa Filipos. Gayunman, mababaka sa sulat, no, sa sulat ni Pablo, ang isang kagalakan at pagtitiwala, no, pagtitiwala niya na tanging ang
tanging dahilan at pagkakaroon ni Pablo ng matibay na pananalig kay Hesukristo ay yung bang alam niya nandiyan ang Panginoon, no? Sabi ko nga mababakas dun sa sulat ni Pablo yung kagalakan at pagtitiwala pa rin naman sa ating Panginoon. Kasi nga alam niya nandiyan lang naman andyan ang Panginoon at kontrolado ng Panginoon at ang lahat ng bagay. Pero dumating kay Pablo yung pagkabahala at pagkabalisa, no? Tingnan niyo, pansinin niyo. Sabi ko nga siya ay nakakulong noon eh. Siyang nakakulong, siya ding nagbibigay, siya pang nagbibigay ng salitang nagpapatibay sa mga kapatid sa iglesia sa Pilipos, no? Nakakulong na nga siya eh. Tapos siya pa yung nagbibigay ng ng encouragement sa mga kapatid natin sa Pilipos, no? Sa mga mananampalataya nung panahon na yon sa Pilipos. Sabi ni Pablo sa mga taga Pilipos, huwag kayong mabalisa. Ito ay sinabi rin sa atin ngayon ng ating sinasabi rin sa atin ng salita ng ating Panginoon ngayon. Kung ito'y sinabi ni Pablo noon sa mga taga Pilipos dahil sa mga maling aral, no, na umiiral sa simbahan, sa atin naman ngayon, sinasabi ito sa atin ng ating Panginoon, no? Ang salita ng ating Panginoon, na huwag tayong mabalisa. Huwag tayo pa rin naman, parang ganito, dumadating yung pagkabalisa. Sabi ko nga, hirap naman sabihin sa inyo na hindi tayo makakaranas ng pagkabalisa. Nababalisa tayo, nag-aalala tayo ngayon, lalo ngayon na may parating na bagyo. Pero, mayroon salita ang Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin, at yung salita na ito ng ating Panginoon, yung dapat nating panghawakan para tumibay yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, oo, dumarating ang pagkabalisa, dumadating ang pag-aalala, pero mayroon tayong magagawa sa panahon na tayo ay nababalisa, sa panahon na tayo ay naliligalig, dumadating ang pangamba sa ating mga buhay, mayroon tayong magagawa na matatagpuan rin naman natin yung pwede nating gawing ito sa salita ng ating Panginoon, no? Ang salita ng Panginoon na naglalatag sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa panahon ng tayo ay nababalisa. Ang sabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pag sinabing anumang bagay, lahat yun, no? Susuotin mo, pangyayari sa paligid, lahat daw anumang bagay. Sa halip, sasabi dito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pananampalataya. Mga kapatid, ang salita na ito ay naglalatag kung ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nababalisa. Una, no, ano ang dapat nating gawin kapag dumarating ang kabalisaan? Ang sabi, manalangin. Pananalangin. Napaka-powerful, napaka-makapangyarihan ng pananalangin. Maraming magagawa ang pananalangin. Ang sabi, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pananalig. Sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. No? Pansin niyo sinabi, pananalangin may pasasalamat. Kapag nananalangin tayo, lakipan mo na ng pasasalamat sa Panginoon. Parang ganito yun. Pagtitiwala na alam natin na sinagot na tayo ng ating Panginoon doon sa ating mga panalangin. Sabi doon, panalangin, no? Ang panalangin. Sa pananalangin, ating napapanumbalik ang ating mga tiwala, no? Sa pamagitan ng pananalangin natin, ating napapanumbalik yung ating pagtitiwala, no? Sa katapatan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng paglalagak ng ating mga kabalisaan at suliranin sa Kanya. No? Suliranin. Parang ganito. Doon sa panahon na tayo nananalangin, nilalagak natin sa Diyos. No? Nilalagak natin sa Diyos yung ating mga kabalisaan. At doon nanunumbalik Nanunumbalik kapag tayo nananalangin, nanunumbalik yung tiwala natin sa Diyos. Bakit? Kasi gagawa ang Diyos no? Gagawa ang Diyos doon sa panahon na tayo mismo ay nananalangin, ipinadarama na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang presensya na naroon siya, kaya't nanunumbalik yung ating mga tiwala sa ating Panginoon. Kaya't napakalaga po mga kapatid ng pananalangin. Sa panahong ito, mga kapatid, no, na mayroong paparating na bagyong malakas. Ano pwede natin gawin? Oo, pwede itong
pagdaan na ito, pwede ito mag-iwan ng pinsala sa ating mga ari-arian. Pero, andyan ang Diyos eh. No? Manalangin tayo, at doon sa ating pananalangin, no? Paglapit sa ating Panginoon, nabubuo yung tiwala natin sa ating Panginoon. Di tayo, parang ganito, nilalagay ng Diyos sa puso natin na, huwag ka matakot anak. Huwag ka matakot anak, andito lang ako. No? Kanino pa ba tayo sasalig? Kanino pa ba tayo lalapit? Dito sa Diyos, na mayroong kakayahan ng lahat, no? May kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Mga kapatid, yan ay magagawa lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Ang sabi ng unang Pedro 5:7, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisaan, sapagkat Siya ay kumukupkup sa inyo. Ang ganda nun, ano? Ang ganda nun sinabi ng unang Pedro. Unang Pedro 5:7, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisaan. Cast all your cares on Him, no? Sapagkat Siya daw kumukupkup. For He cares for you. Cast all your cares on Him, for He cares for you. So sinabi yun ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan ni Pedro. Ang sabi niya, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisaan. Mga kapatid, napakalinaw po nun, no? Kung mayroon tayong kabalisaan ngayon, ipagtiwala natin sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. No, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, maraming bagay na dumarating sa buhay po natin na talaga nakalulungkot, no? Nakalulungkot. Marami po tayong mga kapatiran sa Bicol, no po, sabi nga ng Pastor Jun noon, merong ilang church diyan sa Bicol ata nga, Bicol tama, na wash out eh. No, sige, tingnan niyo po 'yun, no, yung nakaraang pambagyo 'yun, nakaraang bagyo. Totally daw wala. At may mga napinsala at merong mga namatay na mga kapatiran. Sino hindi mag-aalala sa mga ganung sitwasyon? Nakabalita tayo ng ganon, no? Siyempre lungkot at pag-aalala na rin sa ating mga sarili, lalo ngayon na mayroong paparating, no? Pero sabi niya ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisaan. Nababalisa tayo ngayon dahil sa paparating na bagyo. Ngayon nga nakita ko sa inyo hinahampas ng malakas na bagyo yung Kabikulan. Kapon pa, no? Ang tataas ng alon, storm surge. Nung nakita ko yun, naawa ako. At meron ring video yung aftermath sa Cagayan yata yun, bandang norte. Na ipinakikita yan, doon yung mga patay na halaga nila mga baboy, nandun sa kalye, tinangay ng agos at mga hindi mo na makilala yung lugar. Nung nakita ko yun, napanalangin ako Kaawaan mo po kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Sa mga ganun sitwasyon, mga kapatid, wala tayong pwedeng maibigay magagawa kundi manalangin lang talaga. Una, wala tayong kakayahan para umabot sa kanila ng tulong. No? Para pumunta doon, para magbigay. No? Wala tayong kakayahan nun. Pero pinakamalaki nating magagawa para sa kanila, ipanalangin rin sila. No? Idalangin sila. Idalangin na magkaroon pa rin naman ng lubusang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga nagaganap sa buhay natin. Mga kapatid, sa kabila ng mga nagaganap sa buhay, magtiwala. Sa atin ngayon na makakaranas ng bagyong ito, kapatid, ang sabi ng unang Pedro, ipagtiwala natin sa Kanya. Ipagtiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin, kabalisaan, no? Sapagkat ang Diyos daw ay nagmamalasakit sa atin. Kapatid, nagmamalasakit ang Diyos. Nagmamalasakit ang Diyos. May nagsabi, hindi nagmamalasakit ang Diyos kasi pinahintulutan daw niya o pinapayagan niyang maganap ang bagay na ito. Mga kapatid, hindi natin nauunawaan ang mga bagay na nagaganap sa ating mga buhay.
Pero sa kabila ng mga bagay na ito, huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man yung nagaganap, Panginoon pa rin natin siya, no? Hindi lamang natin siya Panginoon sa panahon ng maayos, walang bagyo. Kalmado ang lahat. Hindi lamang natin siya Panginoon sa ganung mga bagay. Kundi Panginoon natin siya sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Panginoon natin siya sa panahon na tayo ay dumadaan sa mga bagyo ng buhay at literal na bagyo dadaan sa atin, no? Panginoon pa rin natin siya. Kapatid, kanino pa tayo magtitiwala? Una, hindi tayo pwede magtiwala sa tao. Bakit? Dahil mayroong limitasyon ng tao, no? Walang magagawa ang tao. Lalo sa nature, walang magagawa ang tao. Tanging ang Diyos ang may magagawa sa panahong ganito, no? Kaya anong dapat nating gawin? Manalangin, magtiwala na hindi pa rin naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang panalangin ay paglalagay ng ating mga tiwala sa Diyos na siyang may control, no? Sabi ko nga, siyang may control ng lahat ng bagay. God is in control. Lagi natin isipin pa rin naman ba doon sa bawat sitwasyon na dumarating sa ating mga buhay, God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Alam niya, no? Sabi nga, hindi pa hihintulot ng Panginoon yung lalabis pa dito. Yung lalabis pa. At kung pahintulot man ng Panginoon, lalagyan naman tayo ng Panginoon, no? Ng lubusang pagtitiwala sa Kanya at yung ipadadama sa atin ng ating Panginoon na, anak, andito pa rin naman ako. Andito ako, nagmamalasakit ako sa iyo. Nagmamalasakit ako sa inyo, no? Kaya, kapatid, ano pa ang pwede natin gawin? Manalangin. No? Makapangyarihan ng panalangin. At yan lamang ang tangi nating magagawa sa panahong ito. Tayo ay manalangin. Bakit? Sabi ko nga, sa pananalangin, inilalagak natin ang tiwala dun sa may control. God is in control. Kaya kapag dumarating ang pagkabalisa o alalahanin, mga kapatid, tara na. Tara na saan? Sa trono ng mahabaging Diyos. Kapatid, tandaan po natin yun, no? Mahabagin ang ating Diyos. Maawain siya. Alam nyo, pwede kayang gawin ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Kayang gawin ng Panginoon, pahinain niyang bagyong yan. Tunawin niya, kayang gawin yan. Nung panahon nga niyang narito siya, pinahihinto niya ang alon at ang hangin. Kayang gawin ng Panginoon. Kayang gawin ng Panginoon yun. Bakit nga? Kasi sabi ko nga, God is in control. Kaya lang, mga kapatid, sabi ko nga, dumadating tayo sa mga ganitong pagsubok. Kapatid, tandaan natin, pinatitibay lamang ng Panginoon ang ating mga pananampalataya sa Kanya. No? Tulad ni Job na dumaan sa mga iba't ibang mga pagsubok at dilubyo ng buhay, pero pinahintulot yun ng Diyos upang lalong tumibay ang pananampalataya ni Job sa ating Panginoon. Ganon din tayo, no po? Pinahintulot ng Panginoon ng mga bagay na ito upang tumibay tayo, upang manatili tayong matatag sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, makita nawa ng ating Panginoon. Makita ng Panginoon na matibay tayo. No, matibay yung ating mga pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo kayang ibuwal ng anumang bagay na dumarating sa ating mga buhay. Kapatid, mayroon ka bang nangangamba ba tayo ngayon? Oo. No, natatakot tayo. Kanina tumunog yung alarm, no? 3:00 tumunog yung galing sa gobyerno. Nag-aalala ako, andiyan na babagyo. Sabi ko, andiyan na babagyo. Pero ano pa magagawa ko sa bagyo? Wala man ako magagawa. Wala akong kapangyarihan sa bagyo. Tanging ang Diyos mayroong kapangyarihan sa bagyo, mga kapatid. Tanging ang Diyos ang may magagawa sa ating mga buhay. Kung hindi man mo pinag-aalala, iba-ibang sitwasyon, hindi sa bagyo ka nag-aalala, sa mga sitwasyon mo sa buhay, tara na. May karamdaman ka, no? Mayroon kang problema sa buhay na tila ang dami-dami mo nang ginawa pero hindi pa rin nasusolusyonan. Tara na. Saan? Sa trono ng mahabagin Diyos. Bakit? Una nga, sabi ko nga, mahabagin siya. Mahabagin siya. At ito yung ito yung sinabi pa, sabi po dito,
Ang sabi, ano ba yung, ayan, hindi pala sabi, ano ang bunga ng pananalangin? Yun, mainam po yun. Talakayin natin, ano ang bunga ng pananalangin? Kasi sinasabi ko sa inyo at sinabi sa atin ni Paul, manalangin tayo ng may pagtitiwala. Ngayon, ano ang bunga ng pananalangin? May bunga ang pananalangin. Una, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. No? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag tayo ay nananalangin. Pansinin nyo, kapag kayo nag-pray, yung talaga nag-pray kayo, dinulog nyo sa Panginoon, dumadating agad yung kapayapaan. Di po ba? Naranasan nyo na po ba yung mga kapatid? Yung gulong-gulo ka. Gulong-gulo ka, ligalig na ligalig ka, alalang-alala ka, tapos bigla ka na nanalangin sa Panginoon. Dinulog mo, umiyak ka sa Panginoon, nalumuhod ka sa Panginoon, mararamdaman mo agad yung presensya ng Panginoon. Kasi nga sabi nga niya di ba? Siya'y kumukup-kup sa inyo. No? Cast all your cares on Him, for He cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin Kaya kapag dumulog na tayo sa ating Panginoon, dumadating na yung kapayapaan. At yung kapayapaan na yung kapayapaan mismo ng Diyos yun. Kapayapaan mismo ng Diyos. No? Sabi, dumadating ang kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip na bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo kapag tayo ay nananalangin na. Dadating yung, kapayapaan ng Diyos na mag-iingat daw sa atin. No, biruin nyo, kung mayroong mag-iingat sa atin, yung kapayapaan ng Diyos. Di ba, kapag payapa tayo, ingat na ingat ka. Sabi dito dumadating ang kapayapaan ng Diyos na siyang mag-iingat sa ating mga puso. No, iingatan nung kapayapaan mula sa Diyos yung ating mga pusong puno ng pagkaligalig at pag-aalala. Iingatan ito ng Diyos at yung ating mga pag-iisip. Kasi pag nag-aalala tayo mga kapatid kung ano-ano tumatakbo sa ating isip At dito sa isip na ito, dito nagkakaroon ng doubt. Dito. Kaya kapag nag-pray ka na, isa sa iingatan ng Diyos yung ating kaisipan na kung saan dito sa isip na ito, dito tumatakbo yung pagdududa sa ating Panginoon. Ang sabi, iingatan ng Diyos yung ating mga puso at yung ating mga kaisipan sa pamagitan ng kapayapaan. Ang sabi ng Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Pansinin niyo sabi ni Isaiah, no? Isaiah 26:3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Kapatid, ang ganda ng binigay ng mensahe na yon ni Isaiah. Binibigyan mo ng lubos, no? Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga tao. Sino yung tinutukoy dito ni Isaiah na nagbibigay? Ang Diyos, no? Ang Diyos. Ang sabi, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. So kung mayroon magbibigay ng kapayapaan sa atin, ang Diyos, no? Sabi ni Isaiah, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga taong nagtitiwala, tumatalima sa iyo. No? Ang ganda ng mensahe na 'yon. Kapatid, kaya ano pa gagawin natin? Sabi nga ni Isaiah, kung merong magbibigay ng kapayapaan, ang Diyos. So, sa panahong ito, naliligalig tayo dahil sa paparating na ito na dilubyo. No? Sabi natin, dilubyo, super typhoon. Ang Diyos ang sagot. Ang Diyos ang sagot. Kasi siya ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Colosas 3:15, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan. Sino may sabi nito? Si Paul. At paghariin ninyo, no? Paghariin daw natin sa ating mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. So may sinasabi siya, sino may kaloob ng kapayapaan na yon? Si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, paghariin daw natin sa ating mga puso ang kapayapaan. No? Sabi, ang kapayapaan na kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawang magpasalamat kayong
palagi. No, sabi doon, magpasalamat kayong palagi. Pastor Romel, dumarating tayo sa pagsubok ng buhay na ito, tapos makukuha pa natin magpasalamat. Alam nyo mga kapatid, kapag dumating yung kapayapaan ng Diyos, makukuha natin magpasalamat. No? Kapag dumating yung kapayapaan mula sa ating Panginoon. Kasi sabi ko nga, yung kapayapaan ito, hindi ito yung kapayapaan na ibibigay ng daigdig na ito. No? Daigdig na ito, may kapayapaan, pero sa panandalian. No? Pero yung kapayapaan mismo ng ating Panginoon, sabi niya, yun yung ibinibigay niya. At yun yung nandoon. Sabi ni Paul na dapat pinaghahari natin. Ito po yung kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y nakasakay sa bangka, natutulog ang Panginoon habang nagbabagyuhan. Natutulog ang Panginoon. Pansinin niyo po yun, no? Habang hinahampas ng malalakas na alon ng bagyo ang mga alagad na nakasakay sa bangka. Isipin niyo, no? Nasa gitna sila ng bangka ay ng alon na napakalalakas. Pero ang Panginoon tinutulugan ng Panginoon ang mga bagyo. Tinutulugan ng Panginoon ang bagyong Pipito. Habang siya'y alam nyo, hindi, at sinabi rin niya mga alagad doon, tulog ka ng tulog, hindi ka ba nagmamalasakit? No? Hindi ka ba nagmamalasakit? Sinabi kanina, siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kapatid, pinakikita lang ng Panginoon doon, no? Tinutulugan niya ang bagyo. Hanggat tayo ay parang ganito, hanggat tayo kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, parang ganito, sagot kita, hindi ka mapapahamak. Mayroon bang napahamak sa kabila ng mga, habang sila'y nasa gitna ng alon, ng malalakas na alon, nung panahon na yun, ang mga alagad, binabagyo sa gitna ng dagat, mga kapatid, mayroon bang napahamak sa kanila? Walang napahamak sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasama nila ang Panginoon. No? Doon pinakikita ng Panginoon, payapa siyang natutulog. Tinutulugan niya ang mga bagyo. No? Tinutulugan niya ang malalakas na hangin. Bakit? Sabi ko nga kasi kanina, God is in control. God is in control. Ngayon, yung pagtawag na ito ng mga alagad, sabihin natin panalangin sa kanya, bagamat sabi, hindi ka ba nagmamalasakit? Kasi ginising na eh. Ginising na. Gamitin natin yung word na panalangin. Pero hindi. Nung panahon na yun, parang ganito. Hindi ka man nagmamalasakit, tulog ka ng tulog. Sabay tumayo ang ating Panginoon. Pansinin niyo sinabi ng Panginoon doon. Kay hina ng inyong mga pananalig. Mahina ang inyong pananampalataya. Bakit? Kasama niyo ako eh. Kasama niyo ako. No, marahil pinakita na ng Panginoon ang napakaraming himala sa mga alagad ng panahon na yun, pero nangangamba. Kasi literal na ang tao dumarating sa atin ang pangamba. Pero pansinin ninyo, kaya pala pinaraan ng Panginoon ang mga alagad sa ganung sitwasyon, pinatatatag. Sabi ko nga kanina, pinatatatag ang ating mga pananampalataya. Kaya pinararaan ng Panginoon o pinahintulot ng Panginoon pumunta na nandun sila sa laot, hindi payapa ang dagat, hindi payapa ang hangin kasi nga mayroong gustong patatagin ng Panginoon. Ano yun? Pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, kay hina ng inyong mga pananampalataya. Sabay sinaway niya ang hangin, sabay sinaway niya ang dagat. Ang sabi ng mga alagad, sino ito? Na maging ang kalikasan ay sumusunod sa kanya. Kapatid, sabi ng mga alagad, sino ito na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ang sagot, siya kasi ang manlilika, siya kasi ang Diyos. Kaya yung kanyang, siya gumawa nun eh. No? Siya gumawa nun, siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya ang makapangyarihan. Kaya kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya sabi ng mga alagad, sino ito na kayang magpahinto at sumusunod maging ang kalikasan. Kapatid, pinakikita, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Diyos siyang makapangyarihan. Diyos siyang makapangyarihan at may magagawa ang Diyos. No? So, ano pa dapat natin gawin? Tara na. Tara na sa trono ng mahabaging Diyos upang makamit natin ang kapayapaang kaloob ng ating Panginoon. At upang makamit natin ang alin? Kalakasan. Kalakasan mula sa ating Panginoon. Sa panahon ng pagkabalisa at ating itong inilapit sa Diyos, palalakasin tayo ng Diyos upang maisagawa daw
ang lahat ng bagay na kanyang ninanais para sa atin. Ang sabi ng Pilipos 4.13, ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sino may sabi niyan? Si Paul. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Mga kapatid, sabi yun ni Paul, no? Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Kung mayroong magbibigay, parang ganito, ina-acknowledge ni Paul na yung lakas na nagaganap sa kanyang buhay, nararamdaman niya, hindi kanya yon. Hindi kanya yon. Hindi siya malakas. Wala siyang lakas. No? Yung kalakasang nararamdaman niya dahil kay Kristo. Kapatid, ganoon rin po tayo. Kapag tayo lumalapit, nagtitiwala sa ating Panginoon sa kabila ng mga kabalisaang dumarating sa ating mga buhay. Kapatid, ang sabi nga ni Paul, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Nung panahon ito, panahon na nasabi ito ni Pablo, no, na siya ay nagkaroon sabi ni Paul, siya ay nagkakaroon ng kalakasan mula kay Kristo kapag siya ay nakakaranas ng mga bagay na kinababalisaan ng tao. Ang sabi, siya ay marunong kasing makontento. Ano man ang sitwasyon ng buhay niya, marunong siyang makontento. Nakokontento si Paul. Ang sabi ng Pilipos 4.12, naranasan ko na mag-cause. Sabi ko nga, nakokontento. Alam niyo, tingnan yun, no? Yung lakas na kaloob ni Jesus kay Paul, nagtulak ito pang makontento siya sa lahat ng bagay. Ang sabi, naranasan ko na mag-ikaos. Naranasan ko na rin na managana. Natutunan ko na harapin ang anumang katayuan, ang mabusog, ang magutom, ang kasaganaan at ang kasalatan. No? Kapatid, yan salita na yan, kakontentuhan. Pinahayag niya anuman sitwasyon dumarating sa kanyang buhay, nagugutom, naranasan na niyang magutom, kontento siya. Naranasan niya managana, syempre kontento siya. Naranasan niya harapin ang lahat daw ng katayuan sa buhay, no? Nanganib ang buhay ni Paul. Ilang beses po yan habang po siya ay naglalakbay para magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Ilang beses binayo ng malakas na bagyo ang kanyang sinasakyang barko at lumubog. Ilang beses po yun. At nung na lumubog yung kanyang barko na sinasakyan dahil sa bagyo, kapatid, napunta sila sa Pangpang. Dahil basang-basa sila, kailangan magpainit. Kumuha si Paul ng kahoy para doon sa ipanggatong. Pagtampot ni Paul ng kahoy, may ahas pala doon, tinuklaw si Paul. Pero tingnan nyo, no? Sabi mga ng mga taong naroon, ay masamang tao yan. No? Masamang tao yan. No? Tinuklaw siya. No? Tingnan nyo, hindi nagsabi si Paul ng, Lord, magpapahayag ako ng salita mo, tapos pinahintulot mo na dumaan ako sa bagyo. No, dapat payapa. Kasi ipapahayag ko ang salita mo, Panginoon. Hindi niya sinabi yun. Dapat hindi ako binayo ng malakas na hangin. Dapat hindi lumubog yung barkong aking sinasakyan. Kasi magpapahayag nga ako ng salita mo, Panginoon. No, hindi ganun lang ang naging damdamin ni Paul. Kundi sabi nga kasi, nakukontento siya anumang sitwasyon ang dumarating sa kanyang buhay, nakukontento si Paul. Bakit? Alam niya, pinahintulot ito ng ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, hindi ko kayo bibigyan ng mga pagsubok na alam kong hindi ninyo kaya. No? Kung mayroon man pagsubok na dumarating sa atin, alam ng Diyos, kaya natin yan. Kaya natin yan. So, anong dapat natin gawin? Makontento. Ano man na nagaganap sa buhay natin, makontento. Magintay sa gagawin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pananalangin, no? Pinalalakas daw tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng kapayapaan. Kapatid, sa panahong ito, nadadaan tayo sa bagyong ito. No? Literal na bagyo. Wala tayong magagawa kundi magintay, makontento, manalangin, at yung kapayapaan nagmumula sa ating Panginoon, bababa sa bawat isa sa atin. Bababa sa bawat isa sa atin. Kapatid, oo, nababalisa tayo. Dapat nga, sabi ko nga,
ngayong araw na ito ay magse-celebrate tayo ng ating 13 years ng ating church, no, sa anniversary ng ating church sa Valenzuela. Dapat sineselebrate natin ito eh. Pero all things work together for good. Nung nalaman ko, saktong linggo, tatama, at yung oras pa natin, 1:00 na inurong natin eh. 1:00, tatama yung bagyo. No, dito, o dadaan, dito malapit sa Metro Manila. At sabi pa nga ng forecast, pwede rin dumaan o matumbok yung Metro Manila kasi pabago-bago ang bagyo. At buong linggo ko yun, no? Inaantay ko yun. Siyempre, nag-iisip ako, tutuloy ba natin yung anniversary natin? Tagal-tagal kong dinala sa isipan yun. No? Kaya naisip ko, all things work together for good. Romans 8:28. All things work together for good. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang bawat nagaganap para sa ikabubuti daw ng bawat mga nagmamahal sa Kanya. So tung nagaganap na ito, sabi ko nga, anniversary dapat natin, dapat nagdidiwang tayo, dapat kakain tayo mamaya, no, ng salita ng Panginoon, kakain tayo ng literal na pagkain, masaya tayo dapat. Pero eto tayo ngayon, no, online, all things work together for good. Ano pa tanging gagawin to? Ano pa ang tanging gagawin natin? Mabalisa. Oo, dumadating ang pagkabalisa, pero sabi ni Jesus, huwag na kayong mabalisa. No? Sabi lang ni Jesus yan eh. Huwag kayong mabalisa, magtiwala kayo sa Kanya. No? Magtiwala tayo sa Kanya. Kapatid, wala tayong magagawa. Ulitin ko, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa sa bagyo. Wala tayong magagawa sa nature. Pero mayroon tayong magagawa na makapangyarihan yun. Ano yun? Manalangin tayo. Dumulog tayo sa ating Panginoon, sa trono ng mahabaging Diyos. At kapag tayo'y nananalangin na, bababa ang kapayapaang nagmumula sa Diyos at yung nangihina nating pananampalataya, manunumbalikin o muling ibabalik ng ating Panginoon. Kapatid, umasa pa rin tayo sa Diyos na may kakayahan ng lahat ng bagay na ito. Huwag tayong mawawalan ng tiwala sa ating Panginoon. Lubos na nating ibigay, ilagak sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin, ang lahat ng ating mga pagkabalisa. Ilagak natin sa trono ng ating mahabaging Diyos. At doon, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon, doon natin makakamit ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon at ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, na pagpala po kayo ng mensaheng ito ng ating Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Ulitin ko, ngayon postpone yung ating anniversary. Next week po, no, next week yung ating anniversary. 1:00 po, 1:00. Maraming paraan. Ngayon, sabi nga, kung dumating pa, kung may bagyo pa rin sa next week, ano magagawa natin? All things work together for good. All things work together for good. Mga kapatid, anuman sitwasyon na dumating sa ating mga buhay, mga kapatid, magtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoon na Siyang may kakayanan lahat ng bagay. Mga kapatid, nawa na pagpala po kayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, hindi man po kami magkakasama sa aming bahay-sambahan dahil sa paparating na bagyo, Panginoon. Pero o Diyos, yung mensahe mo hindi mapipigil, Panginoon. Yung paghatid ng mensahe sa mga kapatiran hindi mapipigilan. Maraming paraan, Panginoon, para maipahatid ang mensahe mo. O Diyos, salamat may ganitong format, Panginoon, na pwede online. Panginoon, salamat po na pwede naming ipaharating sa mga kapatiran, Panginoon. Hindi lang sa Valenzuela, bawat makakarinig pa nga nito, Panginoon no, ang lawak na mararating. Nawa, yung malawak na mararating ng mensaheng ito, Panginoon, makaranas, Panginoon, ng kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon. Nawa, yung makakarinig ng mensaheng ito, makaranas ng panunumbalik ng kalakasan at pagtitiwala sa iyo. Dun sa mga panahon na ganito, Panginoon, ay nawawalan kami ng kapayapaan at nawawalan kami ng pagtitiwala.
Nawa, Panginoon, manumbalik yung aming kapayapaan, manumbalik yung aming kalakasan sa iyo, Panginoon, at pagtitiwala, Panginoon. Ama, napakabuti mo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kaloob mo. Salamat po. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen, amen, amen. Mga kapatid, dako tayong benediksyon para tayo na sa church. Church to, no? Church to. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid. Tanggapin niyo ang biyaya ng ating Panginoon. Sige po, taas niyo ang inyong mga kamay. Sa inyo na nag-iintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. See you sa next week, November 24, tama. Yan po yung ating celebration ng ating anniversary sa church. Mga kapatid, anniversary yun. Kung may bagyo, all things work together for good. Mga kapatid, kung may bagyo pa rin nun, all things work together for good. God bless you po, mga kapatid. Bye-bye. Ingat po, ingat.